From the shining cloud, the Father's voice is heard. This is my beloved Son. Hear him. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus took Peter, James, and John, his brother, and led them up a high mountain by themselves. And he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became white as light. And behold, Moses and Elijah appeared to them, conversing with him. Then Peter said to Jesus in reply, Lord, it is good that we are here. If you wish, I will make 3 tents here, one for you, one for Moses, and one for Elijah. While he was still speaking, behold, a bright cloud cast a shadow over them. Then from the cloud came a voice that said, This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to him. When the disciples heard this, they fell prostrate and were very much afraid. But Jesus came and touched them, saying, Rise, and do not be afraid. And when the disciples raised their eyes, they saw no one else but Jesus alone. As they were coming down from the mountain, Jesus charged them, Do not tell the vision to anyone until the Son of Man has been raised from the dead. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Pakibati ho mga katabi natin ng good morning. And first of all, on behalf of the community of the Our Lady of the Assumption Parish, I believe napakarami ho sa inyo dito ang aming mga bisita at bagong mga miyembro ng aming community. So we would like to welcome you to our humble but very faithful parish of Our Lady of the Assumption. Kami po'y nagpapasalamat na madalaw niyo po kami dito. Pero definitely hindi ako ang gusto ninyong makita. Kaya kung pwede niyo na lang sabihin na, Father, bilisan mo lang ha. Kasi I am sure you are all longing to see our heavenly friend and brother, Saint Charbel Macluf. At mamaya ho yan, 10 a.m. Mass. Na mamaya mailalagay ho natin doon sa gilid ang kanyang relic at ang kanyang larawan. Pero napakamaganda ho na maaga kayong dumating. Makakadalawa kayong misa. Actually, this is my first Mass. Well, after my wedding yesterday, this is my first Mass in the community coming from a pilgrimage in Lebanon. Kaya kayong mga nag-8 a.m. Mass, kayo ang unang tatanggap ng blessings mula sa lugar ng ating pinakamamahal na si Saint Charbel. Para medyo mainggit lang yung pupunta ng late, no? Pero alam niyo po kung bakit? Makakadalawang misa kayo. And that is what Saint Charbel is first of all teaching us to learn again. To love the Eucharist. He is a lover of the Eucharist. Alam mo ninyo doon, pagpunta ko siyempre sa Lebanon, nakausap natin yung mga unang naging deboto ni Saint Charbel sa kanyang bayan.
At iisa lang ang kanilang ikinuwento. Iisa lang ang kanilang ginagawa to celebrate the Eucharist. Dahil nung nabubuhay si Saint Charbel, not one, not twice, not thrice, but more than nakakayanin ng kanyang katawan. Kung hindi man siya ang nagmimisa doon sa kanyang hermitage, siya ay nagsaserve sa misa. At ganun niya minahal ang banal na misa. Kaya tayong mga natututong magmahal kay Saint Charbel, hindi natin siya mamahalin ng lubusan kung hindi natin matututunang mas mahalin ang banal na misa. Dahil yun ang dahilan kung bakit siya ibinigay ng Diyos sa atin ngayon. Kaya tamang-tama sa mga pagbasa natin on the second Sunday of Lent, sa pambungad pa lang ng first reading natin, ano ang pinapaalala sa atin? Ang gusto ng Diyos, tumingin tayo sa kanyang plano, sa kanyang maganda at dakilang kayang gawin para sa atin. God can save us. God can bless us. And God can always do something good for us. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, God will heal you. Isa pa, God will save you. Pangatlo, God will make you good. At lahat ng yan mangyayari sa banal na misa. Kaya wag natin tatanggalin ang ating paningin. Wag natin tatanggalin ang ating atensyon. Wag natin tatanggalin ang ating puso sa banal na misa. Kaya doon sa Anaya, sa monasteryo ni Saint Charbel, yung kanila pong gathering ay laging magsisimula sa banal na misa. Because the Eucharist is the source and summit of our Christian life. Yun ang tinuturo ng simbahan. Sa banal na misa, magmumula ang tunay na kapangyarihan na magpapagaling sa atin. Ano ang lagi sinasabi ni Saint Charbel? Kapag may gumagaling, it is not me, your faith, and God has healed you. Hindi. Si Saint Charbel. At kahit makita ho natin yung kanyang relic, kahit makita natin yung kanyang larawan, kung walang pananampalataya sa puso natin, walang pagpapagaling na mangyayari. At ito ang ating hihilingin ngayong Kwaresma. Kaya nga sa ating ebanghelyong narinig, ano po yung kwento ng ating ebanghelyo ngayon? Sinong hindi nakakaalam ng ating ebanghelyo ngayon? The story of Transfiguration. Pero pag sinabi nating Transfiguration, anong naisip kagad natin? Ang pagbabagong anyo ni Kristo. Kaya ano ang panawagan ng Kwaresma? Ipaalala natin sa isa't isa. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, magbago ka na. Wow, sabi nung katabi mo, wow. Look who's talking. Magbago ka na. Yan ang alam natin, yan ang panawagan ng Kwaresma. Magbago na tayo. Pero mga kapatid, nais ko pong bigyan kayo ng kabilang mukha ng salitang transfiguration. Ang kwento ng transfiguration ay hindi lamang tungkol sa pagbabagong anyo ni Kristo. Ang transfiguration story ay tungkol din sa katapatan ng Diyos sa atin. Kaya nung nagpakita si Moses and Elijah, nandun din si Kristo. Anong pinapaalala nito? Na si Kristo ang katuparan ng pangako ng Diyos sa mundo. Ano ang pangako ng Diyos? Ililigtas niya ang tao. Kahit nagbago ang tao, God remained faithful to us. Kaya ito ang pinapakita rin ng Transfiguration. It's not all about change, but faithfulness. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, ngayong ikalawang linggo ng Kwaresma, hindi lang ang panawagan ay magbago ka na. Minsan, ang gusto ng Diyos, huwag kang magbabago. Huwag kang magbabago ng pagmamahal mo sa Kanya. Huwag kang magbabago ng pagpapahalaga mo sa Kanya. Huwag kang magbabago ng pananalig mo sa Kanya. Anuman ang iharap ng mundo sa atin. Anuman ang ialok ng mundo sa atin. Lagi nating pangahawakan na ang tunay na kayamanan at kaligtasan
ay nasa Diyos pa rin. Huwag kang magbabago. Amen.